Nasa ere si Jin, naghihintay umatake gamit ang double tornado fist niya. Nagdesisyon si Yusuke na sumubok ng bago at pumasok sa isang bagong stance. Biglang napalibutan ng spirit energy ang buong katawan niya. Lahat nagulat. Umatake si Jin gamit ang unang tornado fist pero nasalo ni Yusuke gamit ang kamay. Na-shock si Jin. Ibinato ni Yusuke ang kamao pabalik at na-cancel ang attack. Sumubok ulit si Jin gamit ang pangalawang kamao pero nasalo naman ni Yusuke gamit ang paa. Pagkatapos, naglabas si Yusuke ng bagong galaw na tinawag na Spirit Wave at tinamaan si Jin sa tiyan. Lumipad si Jin sa ere. Ipinaliwanag ng Mask Fighter ang difference ng Spirit Wave at Spirit Gun. Ang Spirit Wave ay gumagamit ng spirit energy sa buong katawan kaya mas malawak ang tama at pwedeng tumama sa maraming kalaban. Pero ang Spirit Gun ay nakafocus ang energy sa isang punto kaya mas malakas ang impact. Ibig sabihin, kahit kulang Spirit Wave, mas malakas pa rin ang Spirit Gun. Sa audience, nagulat si Keiko. Sinabi ni Shizuru na lumipat sila ng pwesto, kaya umalis sila at sumunod si Keiko. May nakita silang kislap sa langit at biglang bumagsak si Jin sa audience, eksakto sa pwesto kung saan sila kanina. Buti na lang nakamove na sila. Nagbilang si Koto ng 10 at idineklara si Yusuke bilang panalo. Sandaling umalis sina Shizuru at Keiko sa stadium. Samantala, si Yakina, ang Ice Apparition, ay nasa labas ng stadium at naghahanap ng paraan para makapasok. Nagulat ang may-ari ng Team Mashoutsukai sa nangyari. Galit ang crowd dahil mukhang may chance manalo ang Team Urameshi. Tinanong ng owner ang team leader na si Risho kung kaya ba niya. Nagbigay si Risho ng idea para pahirapan ng Team Urameshi. Habang magsisimula na sana ang huling laban, si Yusuke laban kay Risho, may biglang announcement. Sinabi ng committee na disqualified si Yusuke dahil na-delay ang 10 count habang pareho silang nasa labas ng ring ni Jin, kaya draw ang laban. Nagulat ang crowd pero naging sobrang excited din dahil ibig sabihin wala ng fighter ang Team Urameshi. Nagalit si Botan. Si Koto rin ay nagulat at umamin na sinabihan siyang bagalan ang bilang. Humingi si Risho ng Team Victory pero biglang pumasok si Kuwabara sa ring. Sinabi niyang kaya pa niyang lumaban kahit injured siya. Sa skybox, napansin ni Buteiri na pumalpak ang plano niyang mandaya para manalo ang Team Mashoutsukai at pinagsabihan siya ni Younger Toguro tungkol sa pandaraya. Sa labas ng stadium, nakita ni Shizuru si Yakina. Pinapante niya si Keiko para sunduin si Botan. Lumapit si Shizuru kay Yakina at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Yakina na nandito siya para suportahan sina Yusuke at Kuwabara at hinahanap din niya ang matagal na niyang nawawalang kapatid. Dumating si Botan at kinabahan na baka malaman ni Yakina ang tungkol kay Hiei. Nagdesisyon silang bumalik sa loob. Huminto sila sa harap ng TV sa labas ng stadium para manood ng susunod na laban. Pero may mga demonyong nakaharang. Binugbog ni Shizuru ang ilan at tinakat ang iba, kaya umatras ang mga ito. Nakita nila na si Kuwabara ang lalaban kay Risho para malaman kung aling team ang aabot sa next round. Bago magsimula ang laban, nilapitan ni Tuya si Risho at sinabi na huwag silang mandaya at na si Gama ay lumaban ng may dangal. Biglang naging bato ang braso ni Risho at tinamaan niya si Tuya. Sinabi niya na nakakalimot ito sa tunay nilang goal na manalo sa tournament. Handa na ang susunod na laban. Si Risho, leader ng Team Mashoutsukai, laban kay Kuwabara na halos hindi na makatayo. Nagsimula na ang laban ni Risho at Kuwabara. Grabe ang bagbog ni Risho kay Kuwabara at halos hindi na ito makatayo. Dahil sa mga dati niyang sugat, hindi niya magamit ang spirit sword niya. Sa labas ng arena, sina Shizuru, Keiko, Botan, at Yakina ay pilit na bumabalik sa loob. Hindi sila pinapasok ng Demon Guard kaya binugbog ni Shizuru ang bantay. Hinabol sila ng iba pang guards hanggang sa makita nila si Younger Toguro. Naalala ni Yakina ang pagkidnap sa kanya noon at kung paano pinatay ng Toguro Brothers ang dalawang ibon. Pero hinayaan sila ni Toguro na makadaan. Gusto niyang manalo ang Team Urameshi dahil gusto niya ng rematch kay Yusuke gaya ng ipinangako ni Sakyo. Sa ring, biglang naging mayabang si Kuwabara at lalo itong ikinagalit ni Risho. Ipinakita ni Risho ang tunay niyang lakas bilang Master of Earth. Itinaas niya ang mga daliri at nagsimulang manginig ang lupa. Ginamit niya ang teknik na Armor of Clay at nabalutan ng lupa ang buong katawan niya. Tumalon siya pataas at bumagsak sa ring na parang meteor na hulog mula langit. Patuloy na lumalaban si Kuwabara kahit todo bagbog na siya. Sa skybox, tuwang-tuwa si Buteiri habang pinapahirapan si Kuwabara. Iniisip niyang yayaman siya kapag natalo ang Team Urameshi. Pero biglang dumating sina Sakyo at Toguro sa kanyang kwarto. Pinagsabihan siya ni Sakyo dahil sa pandaraya.
Pagkatapos, tinapak ni Toguro ang noo ng matandang miyembro ng Black Black Club at sa isang iglap, sumabog ang ulo nito. Sa laban, na-realize ni Kuwabara na hindi siya mananalo sa normal na paraan. Nagdesisyon siyang gamitin ang life energy niya tulad ng ginawa ni Yusuke laban kay Suzaku. Nagpaalam siya kina Hiei, Kurama, Mask Fighter, at Yusuke sa isip niya. Handa na si Risho sa huling meteor attack. Pero nasalo ni Kuwabara si Risho bago ito bumagsak. Biglang naisip ni Kuwabara si Yakina at nagtaka kung bakit siya ang nasa isip niya. Pagkatapos, may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Nakita niya si Yakina sa audience. Biglang umangat ang spirit energy niya na parang may power-up mode. Dahil sa bagong lakas, ibinato niya si Risho papunta sa pader ng stadium. Tumakbo si Kuwabara papunta sa stands at kinausap si Yakina. Ramdam niyang bumabalik sa normal ang spirit energy niya. Inilabas niya ang spirit sword habang bumabalik si Risho para lumaban ulit. Tinamaan niya si Risho at nabiyak ang armor of clay. Isang malakas pang atake ang tumama at tumilapon si Risho papunta sa audience. Talo si Risho. Natapos ang third round ng Dark Tournament at nakapasok na ang Team Urameshi sa semifinals. Pagkatapos, nagkaroon ng maikling usapan sina Yusuke at Keiko pero medyo awkward at nauwi sa pagtatalo. Habang nanonood si Botan, biglang nagloko si Yusuke at tinusok ang puwete ni Keiko ng 4 na beses, sabay sabi na gumanda raw ito. Dahil doon, sinampal siya ni Keiko at umalis, sabay sabing na-impress siya sa huling galaw niya sa laban. Nasa gubat sina Yusuke at Keiko, nag-uusap ng konti. Pagkatapos, umalis si Keiko. Sa isang malapit na palumpong, nakatago si Botan, pero bigla siyang nadapa at gumawa ng malakas na ingay. Narinig siya ni Yusuke. Gumawa si Botan ng cute na cat face at nagsabi si Yusuke tungkol sa curiosity at pusa. Sinabi ni Botan na malapit nang mapisa ang spirit egg ni Yusuke at darating si Koenma anumang minuto. At tama nga, dumating si Koenma sa teen form niya at ibinigay ang itlog kay Yusuke. Habang nag-uusap sila, biglang may kidlat na bumagsak mula sa langit at napisa ang itlog. Hinanap nila ang spirit beast at nakita nila ito na nakaupo sa ulo ni Yusuke. Ang pangalan nito ay Pooh, isang maliit na asul na mukhang penguin na may buhok na parang kay Yusuke. Pagkatapos ng ilang biro at isang hampas sa ulo, bumalik sina Yusuke at Botan sa hotel kung saan sina Kuwabara, Shizuru, Yakina, at Keiko ay tinukso si Yusuke dahil kay Pooh. Nag-usap sandali sina Yusuke at Kuwabara tungkol sa semifinals tapos umalis na ang lahat. Kinabukasan, nanood sina Kurama at Hiei ng laban ng Team Urotoji laban sa Team Gokai 6. Isang matangkad na blonde na lalaki na si Kuro Momotaro, isang malaking itim na demonyo na may palakol sa kamao na si Mei Kentaro, at isang matandang lalaki na si Onji ang mabilis na dinurog ang kalaban sa loob ng wala pang 2 minuto. Ang dalawa pang miyembro ay si Ura Arashima, isang maliit na mangingisda na may fishing rod, at si Shishiwa Kamaru, isang lalaki na may espada at gustong sumikat agad. Napansin ni Hiei na hindi pala ganoon kalala ang sugat ni Kurama. Sinabi ni Kuwabara na tulungan nila si Yakina sa paghahanap ng nawawala niyang kapatid. Nanahimik si Hiei pero lumaki ang mata niya habang nagtawanan sina Yusuke at Kurama. Si Kuwabara naman ay mukhang nalilito. Masaya ang vibes ng grupo hanggang sa mapansin ni Yusuke na nakatingin ng seryoso ang Mask Fighter sa kanya. Sa kabilang side ng stadium, lumitaw ang Team Toguro at nag-react ang audience sa tension. Ito ang unang beses na nakita ang 4 na miyembro nila ng sabay. Isang malaking lalaki na naka-samurai armor ay si Bui. Ang nakaitim na trench coat na may mahabang itim na buhok ay si Keresu. At ang dalawa pa ay ang Toguro Brothers. Nagulat si Kuwabara sa sobrang lakas na aura ng Toguro Brothers. Sinabi ni Yusuke na chill lang pero kitang-kita na shaken si Kuwabara. Lumapit ang Team Urotoji at humiling ng magandang laban. Sinabi ni Shishiwa Kamaru na kailangan nila ng mas mahaba sa 2 minuto para sumikat. Sumagot sina Yusuke ng mga witty comeback tapos umalis ang Team Urotoji. Patuloy pa ring nakatitig ang Mask Fighter kay Yusuke at sinabi na kung siya ang leader, dapat kaya niyang talunin si Toguro mag-isa. Nainis si Yusuke at pumunta sila sa gubat para ayusin ang isyu nila. Doon, nalaman ni Yusuke na ang tunay na identity ng Mask Fighter ay si Genkai. Pinagsabihan siya ni Genkai at inutusan siyang maglabas ng spirit gun sa full power papunta sa isang malaking bato. Ginawa ito ni Yusuke at nabasag ang bato. Nagfeeling malakas siya. Ininsulto siya ni Genkai at lalo siyang nagalit. Hinamon niya si Genkai na ipakita kung paano gawin ng tama. Humarap si Genkai sa isang napakalaking bato, mas malaki pa sa winasak ni Yusuke. Nag-charge siya ng sobrang lakas na spirit gun. Biglang nagbago ang itsura niya at naging mas bata at nasa prime form. Pinakawalan niya ang atake at tuluyang winasak ang malaking bato.
Hindi lang iyon, pati daan-daang metro ng mga puno ay natamba bago umangat ang energy papunta sa langit. Shock na shock si Yusuke. Sinabi ni Genkai na ang tunay na dahilan kung bakit siya nasa tournament ay para ma-discover ang buong potential niya. Sinabi ni Genkai kay Yusuke na ang huling test niya ay patayin siya. Nag-alangan si Yusuke. Sa isang kuweba, nagkita sila at sinabi niyang hindi niya kaya gawin yon. Doon sinabi ni Genkai na yon ang unang parte ng test at hindi niya ibibigay ang kapangyarihan niya sa taong kayang pumatay sa kanya. Ipinakita niya ang pinagmumulan ng lakas niya, ang Spirit Wave Orb, isang maliwanag na bola ng energy. Ang test ni Yusuke ay ipasok at tanggapin ang orb sa katawan niya. Pumayag siya kahit may chance na ikamatay niya ito. Inilagay ni Genkai ang orb sa kanya. Sa una, wala siyang maramdaman. Pero ilang sandali lang, napasigaw siya sa sobrang sakit at bumagsak sa lupa. Habang iyon ang nangyayari, nagsimula na ang semifinal sa bagong ring. Pumasok ang Team Urameshi, pero kulang sila ng dalawa, sina Genkai at Yusuke. Kalaban nila ang Team Orotoji. Nagkasundo sina Hiei at Shishiwakamaru na gumamit ng dice para pumili ng unang laban. Ang unang match ay si Hiei laban kay Mei Kantaro. Inilabas ni Hiei ang kanyang katana. Hinamon siya ni Mei Kantaro na umatake. Biglang ipinakita ni Hiei ang naputol na braso ni Mei Kantaro. Ipinakita ni Mei Kantaro ang teknik niya na Axe Blade Fist pero after image lang pala ang tinamaan niya. Biglang lumitaw si Hiei sa ibabaw ng ulo niya at tinapos siya gamit ang espada. Samantala, sa kuweba, pinapanood ni Genkai si Yusuke habang patuloy itong naghihirap sa matinding sakit ng test. Patuloy pa rin si Yusuke sa matinding test ni Genkai para tanggapin ang Spirit Wave Orb. Sobrang sakit na halos hindi na niya kaya. Napansin ni Genkai na parang sobra na ito para sa kanya, kaya sinubukan niyang bawiin ang orb. Pero hinawakan ulit ito ni Yusuke at ipinakitang gusto niyang tapusin ang test no matter what. Matigas ang ulo, all-in mode na siya. Samantala sa ring, nag-roll ulit ng dice si Shishiwakamaru. Tumapat ito kay Kuro Momotaro at isang free space para sa Team Urameshi. Nag-volunteer si Hiei para lumaban. Pumasok silang dalawa sa ring. Hiningi ni Kuro ang katana ni Hiei. Dinilaan niya ang talam at sinugatan ng sarili gamit ito. Nagsimula ang laban. May inilabas si Kuro mula sa sinturon niya, isang bagay na tinawag na Steaming Sphere. Pinisil niya ito at sumengot ng usok. Biglang tumubo ang buhok sa katawan niya. Lumabas ang unang beast armor niya, ang Armor of the Ape. Sinubukan ni Hiei na umatake gamit ang espada, pero nabali ito sa 3 piraso. Sinuntok siya ni Kuro ng ilang beses at pinatalsik papunta sa pader. Ipinaliwanag ni Kuro na kapag tinamaan ang katawan niya ng isang attack, naaalala ng katawan niya ang sakit, at gamit ang Steaming Sphere, nagiging immune siya sa parehong atake. Parang auto-update ang katawan niya. Hiniling ni Kuro ang Darkness Attack. Ipinakita ni Hiei ang Dragon Eye niya at nagsimulang mag-charge. Sinabi ni Kurama na ang Darkness Attack ay malakas pero nakakaubos ng Spirit Energy at kulang ang energy ni Hiei para gamitin ang Dragon of the Darkness Flame. Napuno ng energy ang braso ni Hiei at sinuntok niya si Kuro gamit ang Fist of the Mortal Flame. Ayon kay Kurama, parang darkness technique ito pero ang apoy ay galing sa human world. Pero tumayo lang ulit si Kuro na parang walang nangyari. Naglabas siya ng isa pang Steaming Sphere. Lumabas ang pangalawang beast armor niya, ang Armor of the Phoenix at mukha na siyang malaking ibon na halimaw. Patuloy ang laban ni Hiei laban kay Kuro Momotaro na naka-activate na ang pangalawang anyo niya, ang Phoenix Armor. Pero hindi pa doon natapos. Nagyabang si Kuro at ipinakita ang pangatlo at pinakamalakas niyang anyo, ang Wolf Armor. Inihagis niya ang huli niyang Steaming Sphere at naging isang pangit at mabangis na wolf form. Hinugot ni Hiei ang sirang espada niya. Tinawanan siya ni Kuro at sinabing kung hindi gumana ang espada sa unang armor, bakit gagana ngayon sa pangatlo. Pero may plano si Hiei. Ginamit niya ang energy na inipon niya sana para sa Dragon of the Darkness Flame at inilagay niya ito sa espada. Nabuo ang Sword of the Darkness Flame. Tumalon si Kuro para kagatin siya, pero sa ere pa lang, tinapos na siya ni Hiei gamit ang apoy na espada. Sunod na laban ay si Ura Urashima laban kay Kurama. Maliit na bata si Ura na gumagamit ng fishing pole bilang sandata. Inikat niya ito parang letigo at ginaya siya ni Kurama gamit ang Rose Whip. Nagsimula ang whip battle nila. Habang naglalaban, nagkwento si Ura ng malungkot na story tungkol sa lola niyang may sakit at sumali lang daw siya sa team dahil pananggapwan siya ni Shishiwakamaru ng yaman gamit ang telepathy. Sinabi niya na patayin na lang siya dahil iyon lang daw ang paraan para makawala siya. Sinabi ni Kurama na pwede niyang i-fake ang pagkamatay niya sa pamamagitan ng pagpatama ng Rose Whip na magpapabagsak lang sa kanya. Kunwari pumayag si Ura. Umatake si Kurama, pero biglang nawala si Ura.
Bigla siyang tinamaan ng fishing pole. At narinig ang masamang tawa ni Ura. Nascam si Kurama. Pagkatapos, inilabas ni Ura ang isang espesyal na sandata na tinatawag na Iden Box. Ang usok mula rito ay magpapabata sa kahit sino maliban sa gumagamit. Sinubukan ni Kurama na pigilan ang paghinga pero napasinghot siya ng usok. Unti-unti siyang ata. Pero sobra ang epekto ng Iden Box. Hindi lang siya naging baby. Bago pa man siya naging tao, isa siyang fox demon na si Yoko bago niya inangkin ang katawan ng batang si Shuichi. Dahil sa sobrang epekto, nagbalik siya sa tunay niyang anyo bilang Yoko Kurama.